Ang Diyos po'y walang pangit na bagay na ginagawa kahit minsan. Kahit isa, hindi siya gagawa nito. Sa bawat panahon sa sinumang tao, you know why? God is good. Hindi po siya pwedeng gumawa ng anumang bagay na against sa kanyang nature. In fact, ito po ang truth eh. Kung sino man po yung pinakamakasalanang taong nabubuhay sa mundo ngayon sa bansang ito, hindi galit ang Diyos sa kanya. At kung siya man po'y napunta sa impyerno, hindi dahil galit ang Diyos sa kanya. Hindi po galit ang Diyos sa kanya. Mahal po siya ng Diyos. Ang tanong, kung hindi galit ang Diyos sa kanya at mahal siya ng Diyos, bakit siya pinayagang pumunta sa impyerno? Siyang may gawa. Hindi ang Diyos. At siya hinatulan ng Diyos, hindi dahil galit ang Diyos sa kanya. Because the righteousness of God demands justice. Yun po ang consequences ng sin ng sino man. They break the law. But in spite of that, kahit ganun sila kasama, still God loves them. Why? God is love. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. Sino po ang minahal ng Diyos? Yun lang po bang may pera? Yung mabubuti? Yung mayayaman? Yung politiko? Yung may rebulto, may reliyon? Mga politiko, yung nagkakawang gawa? Yun po ba ang ibig sabihin ng salitang for God so loved the world? No. Ano pong ibig sabihin nun? For God so loved the world? Lahat po ng tao sa buong mundo. Lahat po ng makasalanan. Lahat ang nasa kasalanan. So, malinaw po yun. Kung meron mang napunta sa impyerno, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sila po ang may gawa. At kung ang Diyos man po'y humahatol, hindi dahil nagalit siya sa mga nilikha niya at nilala. No. His righteousness demands justice. Siya po'y galit na galit sa kasalanan. He loves everybody. Kasi kung hindi po totoo yun, bakit pa isusugo niya ang kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Hindi hatulan niya na lang ang lahat ng nagkasala. Bakit kinakailangan magsakripisyo pa ng buhay si Jesus? And it's simply because He loves the world. Hello? Kaya pag tayo po ay naharap sa anumang pagsubok, please, huwag niyo pong kalimutang usalin sa inyong mga labi na ang Diyos po'y mabuti. Kahit pangit ang nangyayari, ang Diyos po'y mabuti. Kumanta tayo, magpuri tayo. Ideklara natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi man natin naintindihan ang mga pangyayari. Dahil yun po ay pagpapakita ng katotohanan, kilala natin ang Diyos. At alam natin ang kalikasan niya.